Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang dating Senate President Tito Soto tila pumutok na sa galit at harap-harapang sinagot ang Kongreso. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa patuloy na umiikot ngayong kontrobersiya patungkol sa pagsusulong di umano ng charter change o Chacha, ay umani ito ng samut-saring reaksyon. At isa na nga rito ay ang dating Senate President na si Tito Soto, kung saan matapang nitong sinabi sa isang pahayag na ang target di umano ng umiikot na signature drive para sa charter change o Chacha ay ang pagbuwag sa Senado. Sinabi rin ito na gusto lamang ng nasa likod nito na mawala ang balakid sa pagpasa sa mga isinusulong na batas at maituturing daw na pagtataksil sa 1987 Constitution ang mga hakbang sa pagtulak ng Chacha. Nilinaw din ni dating Senate President at ngayon Chairman ng National People Coalition o NPC na si Tito Soto na hindi nito isinusulong ang kontrobersyal na People's Initiative para sa charter change o Chacha. Klinaro din ito na hindi sila ang nasa likod ng pagsusulong sa umano'y People's Initiative dahil nakipagpulong din ito sa mga leader ng partido at nanindigan na walang iniendorso ang NPC kaugnay sa usapin ng charter change. At mariin din itong sinabi na ang sinumang miyembro na sumusuporta sa People's Initiative ay personal position lamang at hindi na partido. Samantala, hindi naman makila ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, di unlad ang Pinas kundi magbabago ng government system. Basura ang democratic, walang kwenta. Dapat daanin na lang sa botohan. It gustong magpalit ng government system. Ba't ba ang daming natututol kung ito ang gusto ng nakakarami? Ang masakit talaga dyan, ginagamit pa ang pondo ng bayan para iangat at iluklok ang sarili sa mataas na pwesto. Wala namang nagawa sa probinsya niya. Tambalos-los talaga. Iba na kasi ngayon, mas malakas na ang Kongreso kaysa Senado. Di tulad sa panahon noon nila Tito Soto, may respeto sa bawat sangay ng gobyerno at mas mataas pa na respeto sa Pangulo. Tama nga, gusto lamang ng Kongreso mawala ang Senado para mas mapadali nilang maisakatuparan ang kanilang ipinapasang batas. Ang tanong nga lang, para ba talaga sa bayan ang mga batas na ipinasa o para lamang sa pansariling interest nila kung saan sila makikinabang? Unquote. Basahin natin ang statement ni Senator Amy. Sabi ni Senator Amy, itutuloy ko pa rin yung investigasyon ko tungkol sa suhol dyan sa Project People's Initiative nila kasi ang sagwa naman nagagamitin pa yung pera ng bansa, ng DSWD, ng DOH at ng DOLE para lang bilhin ang boto ng Pilipino. Hindi naman ata tama yon. Buti pa itong si Senator Amy. Diba? Talagang kitang-kita niya ang mga mali na pinaggagawa ng mga kongresista. Kasi sa totoo lang mga lords, kung nakita mo na wala pa ring mali, wala pa ring sablay, kung hindi ka pa rin convinced na mali ang pangmumudmod at panunuhol na ginagawa ngayon ng kongresista sa mga Pilipino, nako, pa-check up ka na. Diba? Diyos ko, di ba kitang-kita mo right now, hindi tayo pwedeng magbubulag-bulagan, no? Hindi tayo pwedeng pikit mata. Di ba? Kasi sa nakikita natin, gamitan ng pera, bayaran, suhulan. Sana talaga Senator Amy matigil na, imbestigahan? Kasi nakakasama siya sa mga Pilipino eh. Maling-mali eh. Imaginin nyo, yung pondo ng bansa natin, gagamitin nila sa sarili nilang interes. Di ba? Nakalagay pa nga dyan, gagamitin pa yung pera ng bansa, ng DSWD, ng DOH at ng DOLE. Para ano? Para manuhol? Sorry to say mga lords pero yung iba, ginagawa nilang patay gutom ang mga Pilipino.
'Di ba? Binababa nila ang moral ng mga Pilipino. At ginagamit nila ang kahirapan ng ating mga kapwa Pilipino para utuin at manaiglang ang kanilang interes. Sobrang nakakaawa talaga. Sa pangalawang pagkakataon, nagsalita po si BBM taliwas sa kanyang presidential insan, si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Kailan ba yung una? Well, yung una po, nung nagsisimula na yung impeachment laban kay Inday Sara. O, nagsalita si PBBM, huwag niyong impeach si Sara, hindi karapat-dapat at hindi dapat ma-impeach si Inday Sara. Ngayon naman po, itong bribery initiative, yung pag-aamenda ng saligang batas sa pamamagitan po ng pag-amenda ng probisyon ng saligang batas sa Constituent Assembly na magkakaroon ng joint voting na mawalan ng boses ang mga senador. Kasi kapag separate voting po, gaya ng pagsasabatas, syempre, yung 24 magbubutuhan kung anong majority yun ang boto ng Senado at yung Kongreso naman, yung 318, magbubutuhan kung ano yung boto ng mayorya sa 318 na mga mambabatas sa mababang kapulungan, yun ang desisyon. Abay, ang gusto nila, yung pag-amenda ng konstitusyon, at tingin ko marami silang amendahan, kasama na yung pagbubuwag sa Senado at pagiging parliamentarian, walang boses ang Senado kasi alam nila, hindi naman papayag ang Senado na buwagin ang kanilang mga sarili. So, nagsalita ang PBBM. Masyadong divisive. Masyadong maghahati-hati sa taong bayan, unang-una. Pangalawa, siya ay naging senador din. Hindi siya papayag na mabuwag ang Senado dahil nung minsan siya ay naging senador din. Kaya ang sabi niya, Senado, kayo na ang gumawa ng mga proposals para maamidahan yung mga economic provisions. At ang pagkakaintindi ko kay Senate President Zubiri, baka nga hindi na kinakailangan ng pag-amenda ng saligang batas. Baka ordinaryong batas, pwede na yan. Dahil tignan nyo naman, no, yung Public Service Act natin na amendahan at yung telecoms na dati bawal ang mga dayuhan, mamuhunan, ay pwede na. So sa pangalawang pagkakataon, nagsalita ang BBM na pigil ang kagustuhan ng presidential insan, si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ano ibig sabihin yan? Pwede naman pala magsalita ang presidente laban sa insan. Bakit hindi pa ginawa mas maaga? Ang problema, tama naman si presidente. Masyadong divisive, masyadong nagiging hiwa-hiwalay tayo dito sa proposal ng bribery initiative. Sana nagsisimula pa lang, hinip it in the bud na. Nagsalita na siya na itigil yan. Walang kwenta yan. Dahil ako'y naging senador din. Hindi ako papayag na mabuwag ang Senado. Gaya ng ginawa niya dun sa impeachment complaint na alam ko naman isusulong talaga yun ng Kamara dahil galit na galit ang Speaker Romualdez, no, dun sa parang pangalawang pagkakataon na ininsulto siya. Una yung pagtawag sa tambaluslos, yung pangalawa yung inisnab siya nung dumating si Presidente galing sa Apex sa Amerika. Kitang-kita na lahat na isnab siya. Although ako naman sinasabi ko at sasabihin ko naman kay BP Sara yan, sana wag na ganun para hindi na lumaki yung mga petty na mga galit na ganyan. Kita mo yung petty na ganyan, kamuntik na siyang ma-impeach. At saka yung mga petty galit na yan, nagsimula naman yan, yung tambaluslos kaya tuloy tinanggalan siya ng confidential funds. Pero ngayong alam natin pwede naman pala magsalita ang presidente, ang tanong, gagawin kaya uli yan ni PBBM? At siyempre, ano naman ang implikasyon yan sa liderato ni Speaker Martin Romualdez sa Kamara? Well, unang-una, hindi naman sikreto siguro na siya ay hinalal na speaker dahil siya ay presidential insan. Hello? Hindi naman siguro dahil yan sa kanyang karanasan bilang mambabatas, no? Yan po talaga ay dahil siya ang napili ng presidente. Sa kasaysayan naman po ng Pilipinas, pagdating sa House Speaker, talaga naman pong presidente ang nasusunod dyan. At syempre, sino pang pagkakatiwala ng presidente kundi kanyang presidential insan na kasama niyang lumaki. So, ano ngayon ang iisipin ng mga kongresista na sa pangalawang pagkakataon, parang binaliwala ng presidente ang ninanais ni Speaker Romualdez? Ako talaga, kung hindi siya nagsalita na itigil ang impeachment kay Inday Sara, alam ko itutuloy ni Speaker. At kung hindi talaga sinabi ni Presidente itigil yung pirma initiative na yan, itutuloy pa rin nila yan. So anong nasa isipan ngayon ng mga mambabatas? Habay baka hindi sapat na presidential insan si Speaker Romualdez? Baka maski siya ay presidential pinsan, kapag nalaman ng presidente na magkakagulo dahil sa mga inisyatibo ni House Speaker, hindi siya susuportahan ng presidente. Ano ibig sabihin yun? Baka isipin nila, teka. Baka hindi totoo na dapat ko siyang suportahan bilang speaker dahil may suporta siya ng presidente. Dahil ngayon, nakita natin sa pangalawang pagkakataon, gustong-gusto niyang gawin itong pirma, yung bribery initiative, tinutulan ng ating presidente. So ang papasok sa isipan nila, baka naman
si Presidente, merong ibang kailangan ng speaker bukod dun sa kanyang presidential insan. Dahil 2 beses niya binaliktad ang kagustuhan ng kanyang presidential insan. Isang bersyon yan. Baka mag-isip sila na baka naman may iba pang mga kongresista ang pupwedeng magsulong ng agenda ni Presidente PBBM na hindi rin magiging dahilan para magkawatak-watak. Mantakin nyo. Tapatan lang dahil naman kay Speaker, mukhang nawasak na ang unit team. Anong sabi ni Presidential Special ni SAP, Amy Marcos, super ate ni Presidente? Talagang nagtampo sa kanya si House Speaker dahil kinampihan niya ang mga Duterte. Dahil galit nga si Speaker sa mga Duterte. Ano ibig sabihin yan? Malinaw na nagsimula doon sa hidwaan sa panig ng Marcos at Duterte, si House Speaker din. O, hindi ba kung ikaw ay mambabatas, iisipin mo na, oo nga no, baka mamaya merong ibang tao na karapat-dapat na maging speaker, isang isusulong ang agenda ng Presidente, ang kanyang legislative agenda, at isa na hindi sisirain ang mas-support ng Presidente. Alam naman natin ang mas-support ng mga Marcos kasama ng mga Duterte. Bakit pag-aawayin? Pag hinati mo yan, hindi ko lang alam kung yung resulta ng eleksyon na mas maraming boto si Inday Sara Duterte kaysa kay PBBM ay reflective doon sa suporta sa buong taong bayan. Sa tingin ko ngayon, mas marami pa rin ang suporta ngayon ni Inday Sara. Bakit? Ay nako, sa aya't maniwala ninyo, talagang yung mga Rosa, yung mga nagrubredo, Sara, ay supporters pa rin ni Sara. Ibig sabihin, pati doon sa kabilang kampo na Dilawan, merong supporters sa Inday Sara, yung mga Rosa. So pag pinagsama-sama po yan, bukod pa dun sa mga loyalist ng Duterte, abay, mas malakas po talaga ang puwersa ng Sara Duterte. Ang tanong, bakit naman kinakailangan nga, wika nga ni SAP, Amy Marcos, super ate ni Presidente, bakit kinakailangan pag-awayin ang mga Marcos at Duterte, wala naman dahilan para mag-away. Diba? Pati nga yung mga marites na nagdi-distab si PRRD, naku, nanggagaling po yan sa mga intrigero na nais masira ang samahan ng Marcos at ng Duterte. So baka panahon na mag-isip ang mga kongresista. Baka meron namang kongresista na kayang isulong ang legislative agenda ni PBBM na hindi magiging dahilan ng pagiging watak-watak. Si GMA ba yan? Hindi ko alam kasi hindi ako ngayon kongresista. Pero kung ako ngayon ang kongresista, at tingin ko, mas nakukonvince ako na dapat bumalik ako sa Kongreso para naman magkaroon ng boses ang mga puwersa natin sa Kongreso. Mantakin mo, ang mga nangyayari sa Kongreso, ni isa wala nagsasalita para kay Inday Sara Duterte, si Clody lang. Clody Bautista na nag-privilege speech, siya lang. Doon sa impeachment, walang nagsasalita para depensahan ng Inday Sara Duterte. So ngayon iniisip ko, ano kaya? Bumalik na lang ako ng Kongreso. Although siyempre, ambisyon yun na maging senador, hindi naman ako na naging mapalad, no? But siguro later on, pero ngayon ang tingin ko dapat paramihin ang hanay natin, mga nagmamahal sa bayan, dyan sa Kongreso. At kung ako'y kongresista, sasabihin ko sa inyo, ino-nominate ko si Gloria Macapagal Arroyo para maging speaker. Dahil napatunayan na niya na talaga namang pong kaya niya isulong ang legislative agenda ni Presidente at hindi siya magiging dahilan para mabiyak ang samahang Marcos at Duterte. Ano sa tingin niyo? Importante ba na ang House Speaker ay siguraduhin na patuloy pa rin ang pagkakaisa ng unity team o baliwala na ba ang samahang Marcos at Duterte? Tignan natin ang inyong mga punto de vista, taong bayan. Okay? Ang ating unang texter, si Kiel Garcia Spox, ingat sa kalusugan. Ay, okay naman po, kaya po tayo nagpapa-executive check-up. Loretta Hinosa, sa tingin ko po, separate voting kasi nga po bicameral system po ang Kongreso natin. Tapos na po yan. Sinabi na ni PBBM, itigil yan. Gaya ng sinabi niyang, itigil ang impeachment laban kay Inday Sara. Salvacion Bacunyata, attorney, impossible na hindi alam ni PBBM, ginawa ni Speaker, paano nabisto na sila kaya naghanap ng alabay. Good evening, Attorney Harry Roque. Ako naman, I'd like to give PBBM the benefit of the doubt. Na talagang pag hindi na talaga pwedeng suportahan, alam niyang masasaktan ng kanyang pinsan. Di ba ang kwento ni Senate President Zubiri, naging colorful at lively ang kanilang discussion ni Speaker mismo. Bagamat hindi niya sinabi kung ano talaga ang mga nabanggit sa usapan na yan. Pero I could imagine na talagang naninindigan si Speaker dun sa gusto niya na maamendaan ang saligang batas na bubuhin talaga ang Senado. Okay? Loretta Tokita, good evening, Attorney Harry Roque. Hindi po nila kayang i-impeach ang mahal nating VP Sara Duterte dahil taong bayan po ang nagboto watching from Tokyo, Japan. Alam niyo po, sa Kongreso, kaya nilang impeach. Ang issue, makukonvict ba sa Senado? Pero siyempre,
just to embarrass, pwedeng gawin yan. And the speaker, dahil nga hawak niya lahat ng proyekto ng mga kongresista, will have the numbers. Pero si PBBM na rin po nagsabi, tigil yan. Kung ikaw ay kongresista, sino susundin mo? Presidente o House Speaker? Siyempre, Presidente. Kiel Garcia, Fox, kala ko, under the size sa BBM, di kaya dikta ni Lisa. Hindi ko lang po alam kung anong posisyon talaga ni Lam. Mac, kasi nabunyagang incentives kaya nagsalita si BBM. Ay talaga naman pong incentives o bilihan, nakakahiya po yun. No? Au Advincula Kahara, nagsalita na kasi si Sen Aimee, kaya sunod na lang si PBBM. Mukhang duda po ako dyan. Vicente Esplana, Good PM, Attorney, Solid DDS, Cainta Rizal, huwag magpabudol, baka taktika lang po ito ng Senado dahil di pa tumitigil ang grupo ni Tambi sa PI nila. Ay tingin ko po wala na mangyayari dyan dahil nagsalita na ang Presidente. Jean, pero bakit masyado sinasapawan ni Speaker ang Pangulo? Well, hindi po siya nasapawan this time. He was overruled. Yan po ang nangyari. The Speaker was overruled in the same way that he was overruled pagdating sa impeachment ni Inday Sara. Morbid Angel, dapat bantayan ng mabuti ang pag-amendahan ng konstitusyon o saligang batas. Mahilig pa sumingit ang Kongreso tulad sa proposed national budget. Kung economic provision lang, dapat hanggang doon lang. Well, sa tingin ko nga po, ang paniniwala ko, tama na yung Public Service Act amendments. No? No more Marcoses, no to Chacha, period. Tingin ko po, patay na rin yung Chacha. Nung nagsalita ng ganun si Presidente, patay na po yung Chacha na yan. Boywin Andrales Ragsag, kung ako ay tambaluslos, pukusan nila ang pagbaba ng presyo ng bigas para mabawasan ang nagugutom. Si Castro at si Tambaluslos naman, attorney, prang lang siya naghila ng barko sa kalsada. Ang ganda nun ha, pag humihila ng barko sa kalsada. Yaha Alihasan, may paraan pa ba para mapaalis sa pwesto si Tamba? Decision po yan ng mga kongresista. Sa tingin ko po, marami nang nag-iisip, bakit pangalawang pagkakataon hindi na suportahan ang initiatives ni Speaker ng sarili niyang insan? Jean, dahil talaga kay Speaker, sinasapawan, or mas yadong adelantado si Speaker. Well, ako naman po, I'm happy. Alam mo ang problema kay PBBM, masyadong mabait. Siguro ayaw niyang masaktan si Speaker, kaya hindi siya nagsasalita kaagad. Pero pag alam niya nagkakagulo na talaga, magsasalita siya. Di ba ang kwento nga ni Senator Zubiri, napapanood lang niya sa balita yung mga pangyayari, pati yung mga lagayan, talagang nadismaya siya. Kaya pinatigil. Okay? Bakit hindi mismo si PBBM ang nagsabi nun? Nako, ang aking telepono nagre-ring. Paano ba natin mapapapatay ang telepono? Sandali lang po, hanapin natin kung nasa ng telepono. Sandali lang po. Pakipatay muna ang telepono. Ayan. Saka ka na caller. Kung sino ka man na wala ang ilaw. Okay. Paulala, bakit hindi mismo si PBBM ang nagsabi noon? Pinadaan pa Kau Zubiri dahil takot siya kay Speaker. Hindi naman po. Tingin ko naman ay alam naman po ni Speaker, ni Senate President Zubiri na mas mabuti na siya na magsabi kaysa manggaling pa sa Presidente. Masakit naman po lalo yun kung nanggaling pa sa Presidente. Richard Ignacia, naku, ano kaya yung itim na yun? No? Ayan, tatakbang ko yung itim. Kung PI yan, bakit ang Pangulo o Senate President o House Speaker ang magpapahinto? Yun nga po dapat galing sa taong bayan. Kaya nga po pinatigil kasi hindi siya genuine people's initiative. Okay? Adobo Rider Italia, Sara Aimee na lang ang pag-asa kung gusto pa ng Marcos Duterte tandem. Well, ako po, matagal ko na sinabi yan. Sara Aimee, makasaysayan. Kauna-unahan siguro sa buong daigdig. All women power. Ako, I'm all set for all women power. Morbid Angel, sinusukan lang ng nila kung kaya nila kontrolin ng mga tao. Sinusubukan lang nila kung kaya nila kontrolin ng mga tao. Dahil ang direksyon ng Pilipinas, pabalik ng 945 at nag-focus sila sa pag-counter sa China. Tatakot sila sa mga multong ginawa nila. Okay? Neil Pat, good evening Sir Harry Roque. Presidente lang ba ang pwede magtanggal kay MR as Speaker? Well, technically po, yung mga kongresista, pero nakatingin sila sa Presidente kung ano magiging mandato ni Presidente. Yan po sa kasaysayan natin talaga ang katotohanan na ang Speaker talaga choice ng Presidente at sumusunod ang mga kongresista. So tingnan natin, baka naman may magkaisip na oo nga, no, bakit ba, baka mamaya isa't kalahating taon po na puro ganito, puro kontrobersiya, nasasayang ang oras, nasasayang ang emosyon ng taong bayan, di ba? Di ba sayang, imbis na ginugugol ang panahon sa laban sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin para gumawa ng mas maraming trabaho, nauubos ang panahon natin dahil sa politika. O baka naman maisip ni Presidente, tama na yung politika. Manap na tayo ng speaker na
tututok sa kahirapan. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!